Nais ko pong magpasalamat sa ating buhay ni Diyos sa katatagan, kapayapaan at biyaya na dinudulot niya sa araw-araw. Like, share, subscribe. Papasalamat sa ating buhay na Diyos. Pasalamatan natin ating buhay na Diyos kahit umulan, baha. Pasalamatan natin sa kasisiyang ating Diyos sa siya ay naglikha sa langit at lupa at lahat ang mayroon ito. Kaya walang duda na pasalamatan natin siya ng buong puso at buong katapatan nating sabihin kung ano ang binigay niyang grasya, mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin sa buong lingkong ito. No? Kung sino mong pinagpapala niya, inayaan ko pong lumapit po dito sa harapan. Una tayo dito siguro sa buwis na tayo muna kasi lagi na nasa girls Tama naman siya sa ladies and gentlemen daw. Pero sa ngayon, gentlemen and ladies na naman. No? Unahin natin sa mga boys kung sino yung pinagpala. Amen? Ay, tawagin natin si Brother Ross. Palapakan po natin yung buhay ni Brother Ross sa kanyang patotoo sa umagang ito. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko pong magpasalamat sa ating buhay ni Diyos sa katatagan, kapayapaan at biyaya na dinudulot niya sa araw-araw. Hindi po lingid sa inyo na magdadalawang taon na pong wala si Mama Josie. Ginagay na kami. Medyo may kalungkutan pero may kasiyahan. Yun lang po ang hinihiling ko kay Lord na habang ako'y nabubuhay at ang aking mga anak ay patuloy kami nasa presensya ng Panginoon. Amen. At huwag kami mawawala sa lugar ko. Yun lang po at ang nais ko pong ibigay ang pagpasalamat ng buhay na Diyos. Salamat po. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ni Brother Ross, no? Tunay nga naman na sa ating ay numan sa nailan. Walang nag-iisang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya kailangan natin na may kapares. Pero kasi si Edan na, dahil sa nakita na Diyos na nalulungkot siya, binigyan siya ng babae kung yung iba kundi si Eva. No? Masunod natin yung tawagin si Brother Michael sa kanyang patuto. Amen. Praise God. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sa mga blessing na patuloy niya. Pinagkaloob sa akin, hindi limit sa kaalaman ng iba na ako wala ng trabaho, pa-sideline na lang. Yun, medyo struggle sa financial, pero hindi naman halata sa katawan na nagugutom. Yun, patuloy ang blessing ni Lord sa buhay ng mga kapatiran, gayon din sa aking pamilya, patuloy na sumusuporta sa aking buhay, gayon din siyempre sa Diyos. Alam po ang Diyos ang kumikilos. Yun nga po, kwento ko lang, nag-decide akong mag-resign kasi una, hindi na sumasapat yung sinasahod ko doon kasi medyo may kalitan, although 700 per day yun. Siyempre, bumabiyahe ka pa, gumigising ka ng madaling araw. Struggle talaga yung unang-una yung health condition kasi gising ka madaling araw, pasok ka, babiyahe ka MacArthur Highway, tapos minsan overtime pa, uwi ka ulit, hahatiin mo na naman yung MacArthur Highway, amoy mo lang konti higaan, tapos gising na naman. Yun, nangyayari sa buhay ko. So, for the past 7 years, yun, struggle. 7 taon ko siyang ginawa, non-stop. Siguro, tuwing Sunday lang mapahingahan dito kay Lord. Pero 7 years sa trabaho, na non-stop kong hinati ang NLEX, SLEX, Skyway, yung MacArthur Highway. So, lahat yan, ikot ko, Metro Manila, hanggang Batangas, mga Calabarzon, hanggang Quezon, hanggang Bataan, kung saan-saan. Talagang biyahe kong biyahe. So, sa 7 taon na yun, napagod talaga yung katawan ko kasi yun nga, gising ka ng maga, minsan wala ng tulog. Minsan, lumalabas na yung aking skill, natatagong kakayahan na habang nagdadrive, natutulog. So, yun. Sa sobrang pagod din, so hindi ko hinayaan na manatili sa ganung estado. Yun, nag-resign ako, okay naman. Naghihintay na lang ako ng back pay.
Tapos, kagakahapon, may nangyari. Kasi yung bayo ko, maganda kasi ng trabaho ng kuya ko. Driver siya sa Shopee. Ngayon, biyahe doon is, papasok siya ng port, dadalhin niya lang yung truck, pwede na siyang umuwi. Chat na lang siya o text siya ng mga kargador. Kung nakargahan na, babalik siya, ibiyahe niya. Diyan lang sa may bypass. Kita niyo yung Shopee dyan sa may bypass. Diyan lang sa may bypass. Tapos pag nabiyahe niya na, kagaya ng mga nakarang araw, minsan nakabalik pa siya. So, nakakadalawang biyahe siya sa loob ng isang gabi. From 4 p.m. to 10 p.m. So, dalawang biyahe. 800 per biyahe. So, 1.6. Ganun lang. Paparada nila yung truck hanggang sa makargahan. Nakapila yun, makargahan. So, chat siya kasi ang lapit lang eh. Chat siya, kung puno na, lubiyahin niya na ng Sockport, dyan sa may bypass, tapos ipaparada niya ng bulyan, tapos uwi na. So, ganun lang siya kabilis, ganun lang siya kadali. So, yun din yung nakita kong opportunity, sabi ko, Lord, parang gusto ko yun ha. Parang gusto ko talaga yung trabaho. Pinag-pray ko talaga kasi, unang-una, 4 p.m. to 10. Sabi ko, maraming oras nang ilalaro namin ni Miguel nito. Pagkaganito yung trabaho ko. Kasi una-una, bukod sa mas mataas na, yung sahod dun sa pinapasukan ko dati, ano ba siya? Napakadali lang kasi unang-una, nandun din yung bayo ko na asawa ng gusto namin. So, siya yung nangangasiwa nung pagkakarga. So, nagiging madali ang lahat. Kagabi, may nangyari, pero nakawan na nangyari sa Shopee, yung isang truck na yung driver, ano siya, kumbaga nag-bypass operation sila, may entrapment, kasi may mga nagpo-post na nagbebenta ng mga Shopee product online. Nakita nila na yung mga nawawala nilang item is katulad ng mga binibenta online. So, na-discover nila na yung mga parcel doon, inilalabas. So, kagabi, nagkaroon ng entrapment, nahuli yung driver, nahuli yung bumibili, nahuli yung so, yun, nakakulong yung driver dyan yung sa balagtas. Yun, ilang buwan din akong pahiga-higa lang, din ako magharap ng trabaho kasi nga, ang bala ko, next year na mag-apply. Yun, nagulat ako, sa akin na ipinagkatiwala yung trabaho. Yun, so, pang-basic kasi, unexpected kasi, yun, medyo struggle na rin financially, tapos, syempre, kailangan pa ng magpapasukan, kailangan ng sustento sa mga anak. So, ang dami ng mga chat, mga negative, pero syempre, I take it constructively sa buhay ko kasi ganun naman talaga ang buhay eh. Kailangan yung negative, i-take mo siya as lakas kasi pag hindi, madi-discourage ka talaga. So, ganun yung nangyari. So, pinagpapasalamat ko kay Lord. Yung patuloy ng pagkilos niya sa kabila na, yun, ang daming struggle talaga, ang dami kong iniisip, ang dami kong, ito ang prayer ko talaga, isang maayos na trabaho na makapagbibigay ako ng oras sa church. So, ang dami, magkakaroon pa ng maraming adjustments. So, pinagpapasalamat ko kay Lord yung answer prayer ko na pagtrabaho sa malapit. Pwede nga lakarin lang eh, kasi paglabas lang ng sa santo lang yung pinaka-warehouse, tapos lahat ng parcel doon, dadalhin lang sa bypass. So yung bypass, nandun lang siya paglagpas ng BIR. So ganun lang siya kalapit, wala pang 3 kilometro yata o 4. So ganun lang siya kalapit. Tapos yung truck, paradahan ng truck, nandiyan lang din sa may bulian. So napakalapit, paglagpas lang Kalaan Cruz. So napakalapit ng trabaho, napakadali, napakaginawa. At yun ay pinagpapasalamat ko kay Lord na patuloy niya pa rin tinutugon yung mga panalangin ko sa buhay na maging maayos, maging madali ang buhay. So, yun, sa mga kasama ko, yun nga, maraming adjustment pa yung mangyayari. So, yun, nagpapasalamat ko kay Lord yung patuloy na kalusugan, patuloy na pag-ingat na sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, sa pamilya ko. Kaya din sa inyo lahat, masaya ako dahil sa kabila ng pasungit na panahon, ay healthy pa rin ang lahat. So yun po, sa Diyos po ako pa rin sa lahat na mabubuting lang po natin. Salamat po sa Diyos.
Amen. Napakabuti talaga ang Diyos no, sa buhay ni Kuya Michael. No? Talagang ang Diyos talaga hindi nagpapabaya sa atin. Amen. Salamat na kahit napapagod siya sa kanyang trabaho, pero purihin ng Diyos, hindi siya napapagod sa paglilingkod sa ating Amen. Diyos. Amen? Tignan mo naman, binigay siya pagpapala. Huwag kang mabahala sa iyong kakainin, kung anong mga bagay na yung inaalala na wala sa iyo, kasi hindi ka pababayan ng Diyos. Tulad na ng ibon, kahit hindi sila nagtatanim, pero nakakakain sila bagos kahit man nakita sila ng tao, kahit binabato sila, tinitirador, binibaril, pero mahal sila ng Diyos. Amen? Okay, sino ba susunod? Umisa na lang sa mga lalaki. Asin si Brother ito, patulis. Salamat, pagpapala natin ng buwan. Brother Tulis. Salamat po sa Diyos. Bago po ang lahat, ako po ay lumabati ng isang mapagpalang umaga po sa ating po lahat. Ako po ay labis na ipapasalamat po sa ating laki ng Diyos na buhay. Sa inyong mga at mag-iingat na po sa aking buhay sa ibang po ako magpunta. Kasama po ang aking mga mahal sa buhay at ng mga nakaraan linggo po, walang araw sa aking buhay. Naranasan ko po yung sa aking po physical na pangatawan na yung kaunting panghihina po. Amen. Na alam naman po natin na pagkaganitong panahon, nakakaranas po tayo ng mga sipon, tubo. Amen. Subalit, sa patuloy na ating po panilala sa Panginoon, ay naranasan po natin yung kagalingan na bumula po sa Kanya. Sa patuloy natin po pananampalataya na siya po yung nagpapagaling sa atin. Amen. Amen. Na kung kukumpara po natin sa aking buhay, amen, nung ako po wala pa sa Panginoon, kapag ako po ay kapag ako po ay inubo, sinikod, pagsapit po ng gabi, nakakaranas na po ako niya mataas na lagnat. Amen. Dahil bakit po? Dahil nung mga panahon po na wala pa po ako sa Panginoon, ay nasa mga bisyo at kasalanan po ako. Amen. Na yun nga po ay hindi po pinapahintulot ng Diyos ang kagalingan dahil tayo ay nasa kasalanan. Subalit dahil po sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay pinipilit natin kung sundin yung kanyang pong perfectong kalooban sa ating buhay. Amen. Nandun po ang kahabagan ng Diyos. Amen. Amen. Patuloy po ang pinagkakaloob sa atin. At pagdating naman po sa mga pinansyal, nung pong mga panahon na ako po ay wala pa sa Panginoon. Amen. Ako po ay nagtatrabaho sa rice mill. Patuloy na ginagamit ko po ang aking pong lakas na alam ko ay sariling lakas ko. Amen. Nandun po yung pagtatrabaho ko ng mabigat na kahit po araw ng linggo, hindi po ako ipapahinga. Amen. Na kahit yung araw, ginagawa ko kung gabi yan. At kung gabi, ginagawa ang araw. Makapagtrabaho lamang po at matugunan yung mga kailangan. Subalit wala po nangyayari. Amen. Kasi nga po, ang aking pong buhay ay wala po sa alay. Amen. Nasa bisit kasalanan. Pero nung dumating na po yung Diyos sa aking buhay, nakakilala po ako sa Kanya. Sa pagmakita po ng Kanyang mga salita, doon ko po natutunan na ang buhay pala ay mas mahalaga po yung ating pagkakilala sa Panginoon. Amen. Unahin po natin lagi ang araw ng linggo para sa Panginoon. Amen. Na kagaya po yung sinasabi ni Pastor Ronnie, amen, na yung pong Matthew 6:33, amen. But seek ye first the kingdom of God, and this righteousness in all these things shall be added unto you. Maraming salamat po sa Diyos po lahat ang kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Pagkakabuti ng Diyos, no? Lahat tayo sa buong linggo may kanya-kanya tayo mga pagpapala, no? Tunay nga naman na kung ano man ka dati, kung ano man mga bisyo at kasalanan na mayroon ka, babaguhin ka ni Lord. Amen. Kasi ang dating tulis ngayon, Pablo na. Amen. O, dito naman tayo sa mga girls. At tawagan natin si Mommy Marie sa kanyang buhay. Napakaganda ng dress, Mommy Marie. Ay, naku, hanggang dress lang. Ayan. Maalala ko tuloy sa inyo sa'yo. Pulay ng Panginoon. Naalala mo yung anak niyang pinakamabait? Ang sabi niya noon, share ko lang sa inyo. Yung bago ka sa church, ang pangit-pangit mo. Totoo talaga ang itim-itim mo. Yung sabi niya, yung ang pangit-pangit mo babae kay itim-itim, kintalin-talino naman sa Biblia. Amen. Kaya yan. Matapos mo ko siraan, pinuri mo naman ako. Salamat sa Panginoon. Yun naman talaga yung totoo na wala naman talaga akong ganda. Sabi nga, si Jesus raw, walang kanting kalida. Amen. Alam Sayas. ko na yun, pasaya na akong gituwa ko. Amen? Yun ang binigay sa'yo na, dati po maghahangad ng ano pa man. Di ba ba?
Pasiyahan ka lang kung ano yung meron ka. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa araw-araw na buhay, sabi nga ng Diyos, mabuti man o hindi mabuti, kailangan mo siya ipagpasalamat Amen. sa Panginoon. Dito ba? Kasi lahat ng mga trials na pinagdadaanan ko sa buhay, kumbaga na-inyo na ako, no? Pero sa bukod doon, sa mga ganong pakiramdam, naniniwala naman ako sa panahon ng Diyos. Naalala ko nung time na nasa Mindanao ako, ang kagandang lugar yung dinadala sa akin ni Pastor Lutlo. Wala naman akong ginagastos na pera ko, sagot ng Diyos. Yung kalahat ng bagay na ginagawa mabuti sa akin dahil sa lugar ng Mindanao. Sabi niya, Sister May, Mama Mary, napakaganda naman ng lugar na napupuntahan mo. Parang gusto ko rin yan. Sabi ko sa kanya, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako nangarap ng ganitong buhay. Pero sa panahon pala ng Diyos, pinagkakalot sa iyo ng Diyos yung mga bagay Amen. hindi niya nga na kung saan mo nararanasan. Amen po ba? Kaya mabuti ang Diyos kung sa panahon ngayon nakakaranas man ako ng hindi mabuting sitwasyon in Jesus' name. Naniniwala ako na sa takdang panahon ng Diyos, darating din yung mga bagay na ipinagpipray ko. Kasi sobrang hirap ng laban sa buhay araw-araw. Minsan nga na, praise the Lord, minsan nga naubusan na ako ng pagtitiis. Parang maisip ko, parang bumalik yung dating ako. Pero dahil mayroong Diyos, Amen. ultimong mga plano, hindi sa iyo kayang itulong. Yung napakasimpleng bagay, hindi sa iyo kayang itulong. Nakikita ng Diyos kung aling mga bagay na pinagdadaanan na sakripisyo kasi hindi mo siya pwedeng sukuan eh. Amen po ba? Amen. Nasa Diyos na tayo, hindi tayo pwedeng sumuko. Amen. Kung ano yung laban, tuloy lang. Kailangan ng matibay, maging matakas. Sabi nga, tigas ka ng sikmura, kaya mong sikmura yung lahat ng nangyayari alang-alang sa Diyos. Amen. Ang laban mo na lang, patuloy kang umasa, manalangin, na isang araw, makikita mo yung sagot ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Magtatagumpay tayo ng lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunay naman dakila ang Diyos at Amen. no? Kasi alam po natin ang buhay ng bawat isa na tayo may mga problema sa ating buhay. Pero focus, kung ano mga pagsubok na dumating sa ating buhay, laban lang tayo. Alam po natin sa kabila ng lahat, mayroon tayong pagpapala na hinantay para sa atin. Amen. No? Alam, hindi naman ibig sabihin na marami kang problema na binigay sa Diyos. Kung sabihin na God's will ni Lord yan na binigay para sa iyo, hindi. May mga problema tayo na kusa nating kagustuhan natin. Pero wala naman katulad kay Mama Mary, no? Alam po natin na yung mga pagsubok mo sa kanyang buhay, magakamtan din niya ang kaginawahan parating ng panahon. Amen. Kasi hindi nagpabayo ang Diyos. Kasi alam natin na mahal ng Lord si Mama Mary. Amen. No? Parang malit ang oras natin. Dubutin tayo. Sino mang sunod? Yung gustong magpatutol. Lagi na yan. Hindi ko natawagin. Salamat po sa Panginoon. Sa isang linggong paghihinga, sa isang linggong kalakasan. At siyempre po, ipagpapasalamat ko po sa Panginoon yung sa isang linggong makapagsubok na ginagawa ng Diyan sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako nung itong nakaraang mga linggo na to na napakalakas po ng Radismin. Pero isa lang po talaga yung nakikita ko, lagi ko pinangahawakan sa pagbabasa ko po ng Bible. Lagi ko po ispitahan sa isip. At yun po talaga yung pagbubuhan talaga tayo nagbabasa ng Bible. Ano man yung nangyayari, nakikita man natin na yung mga negative. Pero dahil nga po sa pagbabasa, hindi na po pala talaga tayo, hindi na natin mararamdaman yung parang nalulungkot tayo na dahil nawala. Hindi po talaga tayo malulungkot. Kumbaga po pala, sa pagbabasa po pala ng Biblia, ay doon po pala mas maganda. Ang pagbabasa po pala ng Biblia ay mas, kumbaga po parang isip natin yung pinansyal yung pinangahawakan natin. Di ba? Sa pinansyal tayo nakating kasi tapos tayo, di ba po? Pero po pala, hindi po pala dapat sa pinansyal ka nakating kasi nawawala. Di ba po? Ang pera ay napakadali lang mawala. Pero tingnan mo po pag nagbasa ka ng Bible, kung ano man yung meron ka, salamat po sa Panginoon. Ya, di ba, pag nabusog ka na lang, sabi mo, Lord, thank you Lord, tapos basa ka ulit. Kahit wala ka rin, sabi ko nga, yung mga bagay na yan, pinangyayari lang ni Lord, tinitingnan niya kung ako'y magmumurmur. Pero sabi ko, Lord,
hindi ako magmumurmur kasi pag nagbabasa ka po pala ng Bible, tinakausap ka niya, tinitingnan niya yung attitude mo. Kaya pag nagbabasa ako ng Bible, siyempre, inaayos ko din yung sarili ko na kumbaga, huwag akong magkaroon ng kapintasan sa kanyang harapan. Kasi parang nga po pala ang Panginoon Diyos ay tatay o magulang na kumbaga, pag may ginawa tayo hindi tama or may nakikita tayo sa ating paligid tapos kung ano-anong lumalabas sa ating bibig, tapos di ba alam natin yung mga magulang natin, sinusuway tayo pag nakakarinig siya ng hindi tama sa ating bibig. Kaya po ako sa aking buhay, pag ako nagtitinda, tinitingnan ko maigi yung aking sarili na huwag akong mahalo dun sa, alam mo naman natin kung ang sandibutan, di ba? Kumbaga pinapaktis ko talaga na hindi ako dapat mag-murmuring sa kabila ng mga pagsubok na to. Sa halip, patuloy akong lumamig, lumuhod, kumbaga, duman yung ginagano ng Diablo. Kasi habang nagbabasa ka, di ba kung may nakikita ka sa paligid na maraming kakulangan, tapos yung Diablo, bulong ng bulong, sabi ko, kailangan kong lumaman, kailangan kong magpakatatag. Amen. Bigla-bigla lumuha ako, sabi ko, at saka po pala talaga, salamat po sa Panginoon, pag talaga tayo nagbabasa ng Bible, andyan siya, ipaparanas niya naman kanya, na siya lang, sapat na, sabi ko nga, galing Lord, kasi hindi ako magbabasa lang. Kung isipin natin, pagbabasa lang po, minsan nga po, di ba, pag nagbabasa tayo, minsan nakakaantong ganyan. Pero talagang alam niyo po ba sa pagbabasa, napakalaki po ng ipinagbago ng aking buhay, ng aking pagsasalita, ng aking anyo. Yung aking itsura dati, mabalasi. Sa kabalan ng Panginoon, nababasa ang magbay ko. Thank you, Lord. Napakabuti po niya. Papantan niya po. Ito po, sabi po doon sa book ng mga naran. Kahit po yung mukha natin mabalasi, bibigyan niya ng may kaamuhan. Yung po pala yung tulong ng Diyos kapag nabasa po natin ng Bible. At yung bagay na yun, ay napakalaking bagay na po. Hindi po makuha sa pinansya. Kahit po tayo magpaganda ng magpaganda, kung wala na po ang pagsama ng Diyos, ibali wala po ang lahat. At hindi po lamang talaga ang aming pinagpapasalamat sa Panginoong Diyos at sa Kanya po lahat ng kapunan. Amen. Amen. Salamat no. Wala na tayong oras. Baka ako nga gusto ko rin magpatuto. Pero pasensya na sa hindi nakapag-share sa kanila yung mga experiences sa linggong ito. Kasi labs na tayo sa oras. Ako man gusto kong magpatuto. No? Salamat sa buhay natin mga kapatid dito na sila po pinagpala at pinagkalooban po ng Panginoon Diyos. Sino bang susunod na si Ferdinand?